Ito yung isa sa matarik na paakyat, pero naka second gear lang ako, kayang-kaya na niya. Ayos. Ayos na ayos pa rin, oh. Kung mapapansin nyo guys, yung kanyang headlight ay may pinagbago compare sa dating XRM 125. Good morning guys. Ngayong umaga ay pupunta tayo sa Mount Mayong-Payong. Habang papunta ulit tayo doon, susubukan nating mag-review ulit nitong ating XRM 125. Dati ay ginawa na natin ito, pero hindi pa natin nasubukang mag-ride habang nagre-review ng ating motor. Baka man tayo ay may mga alam na, o yung ibang mga gumagamit ng XRM 125 ay familiar na sa mga features at sa iba't ibang mga nandito sa XRM 125. So kalimitan na ang XRM 125, yung lalo na yung mga bagong labas ngayon, kahit yung mga iba't ibang klase ng design ay 125cc pa rin. At lahat yon ay 4 speed. Yung mga pinagkaiba lang, kung mga dating labas ng XRM na decarb, yung karamihan naman ngayon sa mga labas ng XRM 125 ay naka FI. At kung mapapansin natin guys, yung XRM 125, yung kanyang tank capacity ay nasa 3.9 liters. Pero kahit na ganun lang yung kanyang tank capacity, yung kanyang konsumo naman per liter ay umaabot ng 66 kilometers per liter. Kaya napakatipid talaga. Kung pagbabasehan naman yung kanyang laki, yung lawak ng kanyang manobela, yung haba, kapag ka matraffic, hindi siya ganun kahirap na gamitin at hindi siya ganun kahirap na isingit. Siyempre kapag ka nakamotor ka, mabilis kang makakapag maniobra sa mga traffic. At yung XRM 125 natin ay isa sa napakagandang gamitin kahit na matraffic. Kasi unang-una, napakagaan niyang gamitin. Magaan yung kanyang, sabihin na natin yung kanyang katawan, parang ganon. Ito yung isa sa matarik na paakyat. Pero naka second gear lang ako, kayang-kaya na niya. At ito yung pangalawang matarik na paakyat. Yan, second gear. Ay ayun. Kaya ng second gear. So kahit na ganon yung ating makina na 125cc, ay masasabi naman natin na malakas yung kanyang hatak. Sa mga ganitong rough road naman guys, kapag yung gamit mo ay yung XRM 125, bibigay niya yung pagiging
smooth ng pagdadrive mo sa mga ganitong rough road, lalo na kung ang XRM 125 mo ay DS or DSX. Kasi itong sa atin ay motard, ito ay naka mags, at yung kanyang mga gulong ay walang mga spikes na katulad ng sa DS and DSX. Pero kahit na ganito yung kanyang gulong, pagdating sa mga malulubak, maganda pa rin yung kanyang performance. At ito yung motor na pwede sa kahit anong road condition. At kung mapapansin natin guys, ang nawala dito sa XRM 125 compare dun sa, ayun, dito tayo, compare dun sa dating XRM ay yung kanyang gear indicator. Pero pagdating sa mga ibang yeah, ibang indicators niya like high and low beam, turning signal lights, check engine, at sa kanyang neutral indicator ay makikita natin dito sa kanyang panel screen, kasama yung speedometer at yung kanyang odometer. Yeah. Andito na tayo sa Mount Mayong Payong. Nakarating ulit tayo dito. Ayan. Yeah. Ayos. Ayos na ayos pa rin, oh. Doon tayo sa kabila. Ayan guys, oh. Dati nawala na tong mga kubo-kubo dito. Mabuti ngayon at muli nilang ilinagay. Ang ganda dito guys. Ang sarap mamasyal dito kapag maaga. Pagka maaga pa. Ayan, oh. Doon sa kabilang parte ng Masbate. Kung mapapansin nyo guys, yung kanyang headlight ay may pinagbago compare sa dating XRM 125. Na yung design ng kanyang headlight at itong anong tawag ba dito ay parang design ng sa CRF. Kaya sinasabi nga nila na ito ay inspired by CRF 150L. Hindi siya ganun kalapad talaga. Napakaganda niyang gamitin sa mga traffic. 833mm lang yung kanyang lapad. Yung kanyang haba naman ay nasa 1933mm. Ang ground clearance ay may sukat na 145mm. Mapapansin nyo guys, ito lang yung makikita natin na nandito sa ating panel screen. Yung kanyang odometer at itong kanyang speedometer. At nandito rin pala yung fuel gauge. Yung kanyang turning signal lights. Ayan. At yung kanyang high and low beam. Hindi pala. Kapag ka naka-under lang gumagana. Ayan, oh. Pareho ring naka disc brake harap at likod itong ating XRM 125.
At yung kanyang mga gulong, ang dumi ng ating gulong. Ito ay may sukat na 70 by 90 by 17 sa harap. Sa likod naman ay 80 by 90 by 17. Pareho pa rin silang naka tube type. Pero pwede namang palitan natin at gawing tubeless. So bibili lang tayo ng mga dapat ilagay sa ating gulong para magawa nating tubeless. O kaya magpalit tayo ng gulong na pang tubeless. At yung stock sprocket nito ay nasa 14 at 38 itong rear sprocket. At ito din yung makikita natin dito sa ating left na mga switches. Pagdating dito sa right, ito lang yung ating switch, itong start button. Pero meron din itong kickstart. Ang sarap mamasyal sa mga ganitong lugar, guys, no? At ang presko pa ng hangin. Yung view na makikita natin dito sa taas. Tanaw dito yung Masbate. Ayun, oh. Sa motor na XRM ay marami kang masasabing mga magagandang issue. Kasi ang motor na ito ay magandang gamitin sa mga on-road at off-road. At isa na rin siyempre sa gusto natin sa isang motor ang pagkakaroon niya ng matipid na gas consumption. Ngayon, guys, ay pabalik na tayo ng city. At hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at patuloy na suporta. Sa mga bago pa lamang sa ating channel ay please subscribe. Hanggang sa muli pa natin mga video. Maraming salamat. This is Nel Ride Moto. Ride safe always. Thank you.